Hello, kamusta po kayo? Welcome to my channel. Ang general love reading natin ngayon ay para sa mga Virgo. Hindi po ito resonate sa lahat dahil magkaiba-iba po ang ating mga life experiences or ang ating mga sitwasyon. Kung ano man po ang ating mapapakinggan sa reading na to ay magsilbing gabay lamang po at gamitin po ang inyong intuition. At siya pong makakatulong sa inyo para po mas mapabuti o mapaganda po ang inyong love relationships. Bago pa ako magpatuloy, ay nice ko munang magpasalamat sa mga nag-subscribe na sa aking channel. Maraming thank you po. Ibalik ko to marami. Tingnan po natin kung ano ang makikita natin sa mga kaganapan sa love life ng iba sa inyo sa August 1 to 15. Okay. Ito pong card na to ay nagpapahiwatig po ito ng mental clarity tungkol po or clarity. Tungkol po ito sa clarity. May connection po ito dito sa energy ng Taurus, Virgo, Capricorn. Aha. Pwede rin po itong person na to ay ano po ito? Isang taong mapagmahal na yayamanin. Kaso itong Eight of Swords ay nandito po siya at nagpapakita po ito ng message na para po kayong na-stuck sa isang relasyon. Na para kayong nakakulong na hindi nyo magawa ang inyong gusto or hindi kayo malaya dito sa taong ito. At siyang nagbibigay po sa inyo ng problema o mental struggle. At kung ano man po ang inyong nararanasan ngayon ay temporary lang po yan. Dahil itong Eight of Swords ay feeling na-trap kayo pero kapag ginusto po ninyo ay kaya nyo naman po umalis sa inyong sitwasyon na yan ngayon. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya temporary lang po kung ano man ang iyong nararanasan. Pwedeng meron lang po kayong problema ng iyong person. Ang iyong person na to ay yayamanin to. Or pwedeng kayo ang yayamanin din na ang inyong person ay masyado niyong kinokontrol. Lalo na pagdating sa financial. At ang iba naman po ay dahil yayamanin po ang inyong person ay bongga naman po ang inyong buhay sa ngayon. Parang nandyan po sa inyo, binibigay po sa inyo ang mga karangyaan sa buhay. Binibigyan kayo ng mamahaling regalo, pwedeng alahas, mga sasakyan, pwedeng mga imported na chocolates, mamahaling bulaklak, or dinadala niya kayo sa mamahaling restaurants para po mag-dinner, mga ganong example po. So, siguro po yung person ninyo ay seloso. Dahil ganun po siya ka galante sa inyo, kaya pinaghihigpitan po kayo
at kayo naman po ay feeling ninyo wala po kayong freedom. Kaya ayaw nyo po ng ganong sitwasyon. At gustong-gusto nyo po ng pagbabago. Kung kayo man po itong tinutukoy dito na para kayong natrap sa isang sitwasyon na hindi kayo malaya, hindi nyo magawa ang inyong gustong kilos na gusto ninyo, ay magagawa nyo pong baguhin ang sitwasyon. Siguro kailangan mo lang po na maging honest sa iyong person. Kailangan mo maging honest sa person kung sino sa inyo yung person na to na sobrang siloso. Kung hindi po ikaw ay yung person mo. So, kailangan lang po ng honesty. Yan lang po. Baka naman mahilig kayong maglalabas. Kaya nagsiselos po ang inyong person sa inyo. Baka mahilig po kayo sa gimikan. So, yan lang naman po siguro yung kailangan. Ito kasing card papaabot po ito ng message na kailangan mo lang ng honesty. Walang lihiman. Dapat kung ano man yung pinaplano mo na mga gagawin mo, kailangan mong ipaalam sa yung person para hindi po kayo pagsisilosan or paghihigpitan. Yan po ang nakikita ko na message. Kaya kung ano man ang inyong sitwasyon ngayon ay nakadepende po sa inyo. Parang itong The Chariot. Kayo po ang nasa driver's seat. So, kayo ang nagmamaneho. So, depende sa inyo kung paano nyo minamaneho ang inyong sitwasyon sa inyong love relationship. Kung kaya nagkakaroon kayo ng problema. Kung maayos po ang inyong pagmaneho, ay magkaroon ng magandang pagbabago. Kailangan nyo lang ng honesty po. Kailangan tapat kayo sa inyong person. Kailangan pareho kayong dalawa na bukas kayo sa lahat ng inyong mga pinaplano. Para maiwasan po yung pagsiselos at mga pagdududa. Ayan po, kailangan lang siguro ng kalinawan sa anuman na mga pinaplano ninyo, sa mga lakad ninyo. Kailangan malinaw po at tapat kayo sa pagsabi o pagpapaalam sa inyong person para wala pong problema. Tingin ko dito ang inyong person ay masyadong galante. Kaya, baka feeling niya ay inaabuso nyo naman siya, kaya naghihigpit siya ng mabuti sa inyo. Ayan po yung nakikita ko dito sa reading ninyo. So, kung hindi po kayo ito, ay pwedeng yung person ninyo. Ganun lang po yan. Ang importante po, maging honest, maging bukas, at magkaroon kayo ng tamang komunikasyon sa isa't isa. Para malinaw po lagi ang lahat ng mga bagay sa pagitan ng inyong love relationships. So, ang pagbabago na gusto ninyo ay nakadepende rin po sa inyong dalawa. Ayan. So, maganda rin po yung message. Sana po ay nakuha nyo po ang gabay na mensahe dito sa reading natin ngayon. Kung nagustuhan niyo po itong aking reading, ay paki-like at subscribe po ng aking YouTube channel at pagpasensyahan niyo na kung maingay po ang aking paligid. Ang mahalaga po ay maintindihan niyo po kung ano man po ang magandang message na gustong ipaabot sa inyo ng ating reading ngayon. So maraming salamat po at nandyan po kayo. Thank you. God bless.